Pedro ang saligan ng aking simbahang banal na daig ang kamatayan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao?" At sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit." At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-21 linggo sa karaniwang panahon. Noong nakalipas na linggo, ipinaalala sa atin ang kahalagahan ng pananampalataya at yung ating mga paniniwala o pinaniniwalaan na dapat nag-uugat sa pananampalataya o pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung babae, yung isang ina, isang Kananeya na lumapit kay Kristo, isinigaw ang kanyang pagkilala kay Kristo para sa kanyang anak. No, sa ikagagaling ng kanyang anak na sinasapian, ipinahayag niya na si Jesus, "O Panginoon, anak ni David, manalig kayo sa akin." May mga pagkakataon na siya ay hindi pinakikinggan o kaya naman parang tinatanggihan, pero pagdating ng dulo, ang sabi niya doon sa Kananeya, sa isang babae, "Mangyari ang ayon sa iyong pananalig." Sabihin niyo nga po, pananalig. So muli, ang pananalig ay dapat pinapalalim. At lalalim yan sa pamagitan ng ating pagkilala sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang tanong ni Kristo ngayon, sino ako? Sino ako para sa inyo? Bago man yan, kanya munang tinanong ang ilang mga, kumbaga, naglakap muna ng informations,
Anong masasabi ng iba tungkol sa akin? Sino ako ayon sa kanila? Kaya ipinahayag din, sabi po nila, si Juan Bautista kayo. Sabi din, isa sa mga propeta. So, okay. So, yun pala yung pagkilala nila sa akin. Yun pala yung pagtingin nila sa akin. Wala namang problema yun kasi nga, hindi pa sila lubos na nagkakasama. Kaya ngayon, ibinaling niya ang tanong sa mga nakakasama niya, mga nakakasalo niya, sa paglalakbay, nakakarinig ng kanyang mga turo, nakakakita sa mga himalang kanyang nagagawa. Kaya yung tanong ngayon, hindi na pang dagdag kaalaman lang o pang facts, na information lang, kundi gusto ni Jesus, personal. Kayo, sino ako para sa inyo? Ikaw, kung tatanungin ka, anong isasagot mo sa tanong ni Jesus, sino ako para sa iyo? Marami tayong bagay na po pwedeng sabihin, pero itong mga ito nanggaling sa mga katikista, nanggaling sa pare, kapag nag-homily, nanggaling sa mga magulang na tinuro sa inyo, pero higit doon na dapat at higit na inaasahan sa atin na magkakaroon ka ng personal na karanasan kay Kristo. Kasi katulad ni Pedro o ni Simon, ng kanyang ipahayag na ikaw ang Kristo, ikaw ang anak ng Diyos. Ipinagkatiwala ni Kristo ang simbahan na kanyang itinatag. Sino ba si Kristo? Ano ba ang naging basihan ni Kristo para ipagkatiwala kay Pedro ang simbahan? Hindi naman matalino si Pedro. Hindi naman siya magaling. Pero dahil sa kanyang pagkilala kay Kristo, nakukuha niya po ba? Hindi ito palakasan, no? Kasi hindi natin magagamit yung palakasan system, no, na para makapasok ka sa langit, ay kailangan may posisyon ka. O para makakuha ka ng posisyon, kailangan malakas ka sa isa. Hindi ganito ang pananampalataya natin. Kaya yung iba, pwedeng question, bakit si Simon Pedro? Hindi nga niya alam yung mga kautusan kasi ang alam niya, mangisda. Pero dahil kinilala niya si Kristo bilang anak ng Diyos, pinagkalooban siya ng biyaya. Nakukuha niyo po ba? Pinagkalooban siya ng biyaya ng Diyos para pangunahan, pamunuan ang simbahang itinatag ni Kristo. So muli para sa mga kabataan o sa mga medyo bata-bata pa sa atin dito, o baka naman pati yung matatanda pag may nagtanong sa inyo, sino ang nagtatag ng simbahang Katolika o ng Iglesia Katolika? Hindi si Pedro, hindi ang tao. Ang isasagot ninyo, si Kristo. Kasi dito pa lang malinaw na ibinigay kay Pedro ang susi ng simbahang itinatag ni Kristo. Malinaw ba yun? Yan. Ito ay bahagi ng itinuturo sa atin. Kung kaya't dito ay dahil sa pananalig ni Pedro, dahil sa pagkilala ni Pedro kay Kristo, kung kaya't siya ang namuno sa simbahang itinatag niya na magpasa hanggang ngayon, ito ay pinapasa sa mga Santo Papa natin. So, babalik ko ulit kay Pedro. Si Pedro, may mga kahinaan. Si Pedro, bilang tao, may kasalanan pa din. Sabi ko kanina, hindi siya kasing galing, hindi siya maalam. Pero itong mga kahinaang ito, ang mas nagbigay sa kanya ng kakayahan, pamunuan, ang simbahan, dahil lahat ng kung anong mayroon siya ay dahil sa grasya at biyaya
ng Diyos. Kaya nga kahit ano, no? Kahit anong iskandalo, pumalpak man yung mga naunang mga namuno, ang simbahan mananatili. Kahit nga dito sa ating simbahan mismo, dito sa St. Joseph Gagalangin, may mga nauna ng mga pare o baka pati ako, no? Aalis din dito, pero ito ay mananatili dahil ito ay itinatag ng Diyos. Ginagamit ito para tipunin tayo at ipaalala sa atin ang mga ipinagbabawal sa lupa, ipinagbabawal sa langit. Ang ipinagbabawal sa langit, ay ipinahihintulot sa lupa, ay ipinahihintulot sa langit. Ganon ang kapangyarihang ipinagkaloob kay Pedro dahil sa kanyang pagkilala kay Kristo. Natandaan niyo po, no, sa history, kahit noon pa, kahit balikan nyo, kahit hindi tungkol sa pananampalataya, kapag may mga taong nagsabing na higit siya sa Diyos, kaya niyang tapatan ang Diyos, doon nasisira ang kung anumang sinimulan niya. Kaya tayo, nananatili tayong na umaasa, nananatili tayo sa ating pananampalataya na hindi tayo naririto dahil sa sarili nating lakas, dahil sa sarili nating kagalingan. Naririto tayo at nakikibahagi tayo sa gawain ng simbahan dahil din naman sa kabutihan ng Diyos, dahil sa grasya ng Diyos. Kaya yung paanyaya, palalimin natin ang pagkilala kay Kristo. At mangyayari lang yan kung tayo mismo ay may personal na karanasan sa Kanya. Amen?